Hindi ko naman sinasabing Diyos ako. Nandun tayo sa salitang Diyos lang ang nakakaalam. Which is totoo naman talaga, Diyos lang ang nakakaalam. Pero dapat din natin intindihin na ang Diyos ay kaya niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa iba't ibang paraan. Halimbawa na lang, bago ko i-discuss sa inyo ang vision ko, maghalimbawa ko. Halimbawa, ako, walang makain. Okay? Walang pera, nanalangin ako sa Diyos, na Diyos ko, bigyan mo ako ng pagkain, tulungan mo ko. Okay, andyan nga yung awa ng Diyos sa atin. Ang nagbigay po sa atin, yung mga tao, palagi natin na nakakarinig sa atin, mga kapitbahay natin, yun ang tumutulong na nagbibigay na kumbaga, which is parang doon ang instrumento. Hindi naman po talaga guys, bababa sa harapan ng Diyos at sabihin sa'yo, dito yung pagkain para sa'yo. Real talk lang tayo doon, ha? Hello po mga Kapi-TV. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 8 probinsya sa Pilipinas na sasapitin ng isang malakas na pagyanig. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Jensan, Davao, Cebu, Butuan, Romblon, Catanduanes, Luzon, Vision. Isang malakas na pagyanig ang nakikita ko na mangyayari pa lamang. Malakas ang pagyanig nito lalo na sa Cebu at Butuan. Ganon din sa Romblon at ilang karagatan ang nakikita ko na yayanigin. May nakikita akong aksidente sa karagatan ng Romblon at Cebu. Matinding aksidente sa karagatan ang nakikita ko na matindi ang impact nito na siyang ikinasawi ng ilan. Ang Catanduanes ang masigit na makakatamo ng matinding pinsala na siyang ikinasawi ng isang personalidad ng Catanduanes. Ang Cebu ay hindi nila ito inaasahan ang matinding lindol dahil matindi ang pinsala nito. Isang lugar sa Cebu na kung saan may planta o factory ang nakikita ko na magliliyab sa apoy. Ngunit isang gusali sa Cebu ang nakikita ko na masusunog. At laging tandaan mga taga Cebu, mas mataas ang antas ng sunog sa inyo sa taong 2024. Isang history ang mauulit na mangyari, ngunit ito ay malala sa inaasahan. Kung ano man yun na wala pa rin makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya kasi mahal niya po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.